sumusuot yung lamig sa balat mo. Kasi bukod sa mababa yung temperature, so maano pa siya, mahangin pa siya, kaya sumusuot siya sa sa tawag dito sa balat mo yung lamig. Kaya medyo na-late na tayo ngayon. So nandito ako sa itong isa sa mga charging area ko. So kapag wala akong time, hi Tita Pretty. Hey, also live. Thank you. Ito, new natin to, new follower natin to. Thank you for tuning in. So this is Anne, aka Infinite Divine, sharing with you higher knowledge and wisdom. And tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagre-raise ng ating frequency, which is kung merong new world order. So ito yung new order or new rules sa unseen realms or sa higher realms or sa spirit realm. So itong raising our frequency, kasi nga iba na yung mundo natin ngayon. Nandito na tayo sa process na from lower vibration na which is lower density na 3D. So nandito na tayo sa stage na nasa higher consciousness, 5D activation, 5D new earth, and DNA activation. And ito si Samsung. Konnichiwa. So kaya yan, dito na tayo sa mga new knowledge, kasi nga kumbaga yung mga natutunan natin before sa old earth, yung mga natutunan natin sa school na kung paano tayo pinrogram ng government. So dapat nating baguhin yung mga old programming natin. Ano ba yan? Hindi natin mahawakan kasi nga itong So dapat natin baguhin yung ating mga old programming. So nandito tayo ngayon dahil hindi tayo makakatagal dito sa labas dahil nga sobrang lamig at nagpi-freeze yung ating kamay. So dito tayo sa sasakyan. So ito pinakita ko lang pag kaya ko yung temperature. So dito tayo nag-grounding dito sa place na to. Ito yung ating grounding place. So dito naka-barefoot tayo, nakapaa tayo. So i-ground natin yung paa natin. Kasi yung pag-ground natin sa paa natin, isa ito sa mga instant na makakapag-raise ng ating frequency. So ginagawa ko na itong earthing since 2017. 2017 pa, anong year na ngayon, 'di ba? So ilang years na rin akong gumagawa ng earthing since nung naging aware na tayo kung ano yung power ng earthing at ng earth grounding. Lalo na ngayon, 'di ba? Walang oras, walang minuto na wala tayong hawak ng cellphone. Kahit sa pagtulog natin, lagi tayong may hawak na cellphone. So kailangan mo yung earthing para lahat ng mga imbalances is mabalance. Kumbaga babalik tayo doon sa yung mabalance yung energy natin. Kasi pag lagi tayong gumagamit ng mga microwave oven, ng mga lagi tayong may dalang cellphone, lagi tayong nanonood ng TV. So ibig sabihin, nagke-create tayo ng mga excess positive ions sa katawan natin. Positive ions excess. Ngayon, kung sobrang positive ions na rin yung katawan natin, so dyan tayo madali tayo nagkakasakit dyan kasi nga nagkakaroon tayo ng imbalances. At the same time, kapag nagkakaroon tayo ng mga excess na positive ions, so yung negative ions mo is hindi na siya balance. So nagkakaroon ng imbalances. Sabagan tayo ng na which is tayo as energy. Tayo kasi as energy, kailangan nating i-balance yung energy natin. So tayo rin yung mini battery dito. Kumbaga merong positive, merong negative. Merong positive, merong negative, 'di ba? So ang energy, ang battery, hindi siya mag-work ng puro negative lang at hindi siya mag-work ng puro positive lang. So you are the battery, we are the batteries, the mini batteries dito sa planet Earth. So kaya nga 'di ba ang energy, bakit ba siya nagki-create ng energy? Bakit siya nagki-create ng electricity? Kasi hindi lang naman siya positive at hindi lang siya negative. So negative and positive, you need both to create electricity. So kaya nandito rin tayo sa mundo na which is merong polarity, na merong good and bad. So kaya kahit anong buti mo sa isang tao, kahit anong good mo, kahit magpaka-holy ka, so merong mga tao pa rin na ibababa ka pa rin, na ida-down ka pa rin kasi nga nandito tayo sa tinatawag na polarity. So if you want to dive deep about law of polarity, so meron yan, isa yan sa mga universal law.
law of polarity or polarization, law of duality. Kung merong bad, merong good, may demons, may God. Na which is yung demons, ang devil, gawa rin yan ni God. Pero next time natin tatapos yan kasi nga very shocking din yan. Kailangan maihanda muna natin yung ating mga frequency, yung ating awareness. Kailangan maging open-minded tayo sa mga information. Kasi nga yung New Earth, marami ng mga information, mga talagang shocking information na talagang makakapag stimulate, makakapagbago ng perception mo kung ano ba itong mundo na ginagalawan natin. Hi, Vanji and Zorina Sakazaki. Thank you for tuning in. So this is a higher knowledge and information. We are in the process of changing upgrading our mind. So we are the programmers. Nandito tayo sa level na pinaprogram natin yung ating mind. And it is time to let go kung ano yung mga low frequency activity. It is time to let go kung ano yung mga low frequency habits natin, yung mga ginagawa natin na laging nagpapalo sa atin, nagpapalo ng ating vibration. So, if you are in a path of spiritual awakening, or kung may narinig na kayo about spiritual awakening, spirituality, spiritual ascension, DNA upgrades, raising your vibration, law of vibration, law of frequency, raising your frequency. So lahat yan about sa mga third eye awakening. So dito pinag-uusapan natin yan. Yung mga usapan na hindi tinuturo sa school. Pero ngayon, dahil nandito na tayo sa stage ng higher knowledge and wisdom, so pinag-uusapan natin yan ngayon dahil nandito na tayo sa stage where mas kumukonect na tayo sa higher realms. Kumbaga, dati kasi yung mga pinag-aaralan natin sa school, it is manipulated. All the books in school is manipulated by the archons. So, ibig sabihin, kahit sabihin mong Holy Bible pa yan, yes, there is a truth in the Bible, but it is mixed with lies. That is why religion, if you are in the religion, it is all about beliefs. So, beliefs, if you look the spelling of beliefs, B-E-L-I-E-F, so in the middle of every beliefs, there is a lie. So yun ang religion kasi, di ba kaya ang maraming religion, which is the truth is God has no religion. So pag sabi mo kasing religion, ibig sabihin, small pieces lang siya ng puzzle. Kumbaga, ang religion, di ba, kalat-kalat na maraming variety, maraming klase, pero small pieces lang siya ng puzzle, ang religion. Pero kapag umalis ka sa word na religion at if you put outside the religion, so you can see the big picture. Kaya nga ang religion, isa yan sa magpapakulong sa'yo sa loop ng reincarnation, na pabalik-balik ka dito kasi nga hindi ka malilearn sa sarili mo kapag nasa religion ka. Kasi nga ang beliefs mo ay parang nasa loob lang ng isang box. Kumbaga, hindi nila sinabi lahat, hindi nila sinabi sa yung totoo na very powerful ka. Kaya 'di ba ang turo sa religion, it is all about worshiping the external God. Now, which is the truth is there is no external God, or there is no God outside of you, and there is no God in the heaven na you need to worship, you need to worship, because the God is within you. Ikaw na, you are the temple of God. The God is within you. And the thing that you need to do is to activate that God, to awaken that God, because we are all gods and goddess with amnesia. So, itong illusion world, kaya kung narinig, diba, we are living in the illusion world because we are living in a world that they deleted our memory. Kumbaga, before reincarnation, our memory was deleted. Kasi nga, pumapasok ka dito sa isang game na, kung alam mo if you know how to play the game, so there is no challenge. So you as God, alam mo na you are positive, you are very light being. So, gusto mong ma-experience yung game dito sa low vibration, sa earth plane. So, kailangan i-descend mo yung sarili mo. So, i-descend mo na i-adjust mo yung vibration mo and frequency mo dito sa low vibration. Kaya,
Kasi God, gusto niya ma-experience kung ano yung feeling ng may emotion. Kasi nga si God wala siyang emotion. God is not love. Sabi nila, God is love. But the truth is, God is not love because the God is not human, is not human being, is not people. So, ibig sabihin, wala siyang feeling, there is no feeling. Because pag sinabi mong God, God is frequency, God is light, it is only a creative energy. It is only pure light that, what do you call it? No feelings, but it is neutral. So, as God dito, you need the experience, you need the challenge. So, that is the reason why you enter here on the planet Earth, because you want to experience how to be a human being. So, it's just like a big, parang it is a big dam of water, like, diba, water yung si God. And then, yung energy ni God is parang nilagay niya sa mga maliliit na baso, na which is tayo yun, na connected din tayo kay God. Kaya nga, nandito rin si God sa temple natin, diba, you are a God's temple. So, in order to create different experience. So, I have my own experience, but part pa rin ako ni God, and you have a different experience, kasi part ka rin ni God. Thank you for tuning in, Kikay, Mint, Manakaima, Lobby Jean. Thank you for tuning in. So, kaya sinasabi ko na thank you for tuning in, kasi nandito tayo sa nasa broadcasting state din tayo. So, depende sa'yo kung saan ka mag-tune in, di ba? Kaya nga sinasabi ko na God is frequency, because lahat tayo dito is, we are living in a holographic universe na, pag sinabi ko masing holographic universe, it is all about frequency. At the same time, nagtutuning in ka doon sa mga message na which is what you call also transmission, na makakatulong rin sa iyong consciousness. So, for example, yung pag sinabi mo kasing frequency, God is frequency, parang sa mga radio station din na nasa sayo kung gusto mo mag-tune in sa mga lab radio. So, pag sabi mo mag-tune in ka sa mga lab radio, yung mga tugtog dyan is all about love, di ba? Kung sasabihin mo naman na mag-tune in ka sa mga yung mga oldies but goodies, so ibig sabihin tune in ka doon sa mga old song. So yan yon. You are tuning in. Hinahanap mo yung radio station or yung tuning kung saan ka nakikitune in. So isabihin nakiki-absorb ka yung energy na bino-broadcast nila. So for example, kung nakikitune in ka sa mga drama, if you love watching drama sa television, which is telling lies to your vision, so ibig sabihin nakikitune in ka din doon. Kaya ang nangyayari sa'yo kapag masyado ka nang attached doon sa pinapanood mo, so it creates also drama in your life. Kasi nga, yun yung ina-absorb mo, yung mga drama-drama. Kaya kung ano yung ina-absorb mo, magiging ganun ka din. So, kung dito sa Infinite Divine, if you are tuning in my channel, so ibig sabihin, nag-absorb ka ng mga higher knowledge and wisdom. At the same time, nagda-download ka ng mga new information ng New Earth, na which is, ito na yung time natin ngayon, New Age of Aquarius, New Earth. You are downloading new information. That is the reason why you are tuning in, because you are searching for answer, you are searching for a deep conversation, you are searching for a meaningful conversation, and you are searching for higher knowledge and wisdom. So meron tayong mga for example, since child you have a question inside your mind, may mga question ka, but at that time you don't know what is the answer, right? So hindi mo alam kung bakit ganito, bakit ganyan, hindi mo alam yung kasagutan. But you have many whys. Why, right? Pero hindi mo alam. Kasi nga, at that time, yung level ng consciousness mo is hindi pa match doon sa question mo. Yun. Kumbaga, hindi pa divine timing para sa'yo. Kasi nga, kumbaga yung lahat ng mga memory natin, deleted yan before reincarnation. To message... Mint, NJOA, thank you for tuning in. We are sharing higher knowledge and wisdom into a soul level. So, we are changing our programming right now, kasi nandito na tayo sa Age of Aquarius. So, Age of Aquarius, it is all about changing your programming. It is all about changing your mind, your perception. Pero yung pinaka-whole topic natin ngayon is all about alchemy. So, if you heard about alchemy, so,
alchemy is an energy transformer. So we are living in a world of energy. It is all about energy transmutation. Energy transmutation. So yung energy, if there is energy, so we don't have life. We are not here. We are not existing here if you don't have energy. So we need energy, di ba? Imagine kung yung buong mundo there is no energy, there is no light. So magpa-function ba, mag-operate ba yung planet Earth? Ayan si Angel Fina, isa to sa mga Earth Angel natin. Si Angel Fina. So actually mga ano na siya, magto 2 years na siya sa Infinite Divine. At ngayon marami na rin siyang na-learn, di ba? Si Angel Fina. Ayan, shout out kita Angel Fina. Kasi kagapon parang wala ka. So, yun. Ayun, thank you. What's that? Wow, may gift ako. I also saw me. So, oh, yes. So, yan. Welcome, Angel Fina, sa ating, isa yan sa ating mga Earth Angels sa Infinite Divine. Si Angel Fina, malakas. So, now, we are in the process of, transmuting, changing the energy. Kasi ngayon, napakarami nang nangyari sa planet. There are many happening in this planet. So, kumbaga, there is many lots of events. There are lots of events. There are na nagki-create ng fear, mga fear-based news about sa mga virus, about sa mga accident, mga emergency. So, there are many happening in this planet right now. So, that is the reason why we need to become an alchemy so that we are not become affected to the negativity or all the fear outside in this world, to this external world. So if you want to learn about this topic, so can just comment below kung sino yung talagang, just claim kung sino yung talagang gustong matuto. Nandito tayo. Itong mundo natin, nandito tayo sa, kasi before nandun tayo. Ano yan? Angel Fina, gusto mong pumasok? Hindi po. Hindi. Ano yung voice mo? Naka-voice ano ka? So, this is an AK Infinite Divine. If you are new to this channel, so we are sharing higher knowledge and wisdom. And we are in the process of upgrading our minds. And ang topic natin ngayon is all about alchemy. So, we need alchemy. So, si God, masasabi ko na isa rin siyang alchemist, isa rin siyang energy transformer, isa din siyang masabi mong chemist. Kasi nga, itong world natin, we are operating about chemistry. So, actually, dalawa lang naman ang important chemistry. Although it is all about elements. So kung sa science, it is all about element, 'di ba? Pero dalawa lang klase ng chemistry na which is na connected yan sa acidity and alkalinity, na which is ano rin yan sa katawan natin, nag-ooperate din yan. Ang when it comes to acidity, ito yung nagde-destroy. Parang kasi si God, siya rin yung destroyer, siya din yung creator. 'Di ba? Parang ikaw din, nasa choice mo din kung ano yung gusto mo. You can be a creator, you can be you become a creative energy in your life. So at the same time, you can destroy your life kung ano yung choice na gusto mo, 'di ba? Kung nandoon ka sa low vibration na pamumuhay, kung ayaw mo mag-evolve. So it is your choice to destroy your life. So ganun din si God. Kumbaga, siya din yung creator, siya din yung nagde-destroy. Parang ganun din, parang sa ano din, sa law of polarity din na merong birth, merong rebirth, at meron ding death, 'di ba? Merong, kumbaga, dumating na sa time na nagpapaalam tayo, may death and rebirth. So, it's the same thing. Tika, parang uminit na dito yung sakyan natin. Medyo i-open natin tong sakyan kasi nakano tayo. Naka-heater. So, yun. So, alchemy. Kailangan natin ngayon ng alchemy dahil sa maraming nangyayaring mga negativity dito sa mundo natin. So this is the reason why kailangan natin ng alchemy kasi nga nandito tayo ulit, tulad na sinabi ko kanina,
nandito tayo sa mundo na kung saan walang perfect, there is no perfect dito sa mundo. Kahit gumawa ka ng mabuti, meron pa rin mga tao na ang tingin sa'yo bad pa rin. Or kahit na anong gawin mong sasabihin mo na holiness ka, na gumagawa ka pa rin ng holy, so meron pa rin mga tao na ang tingin sa'yo is kontrabida ka pa rin. So ganon, walang perpekto. Kaya nga dito, pag nasa spirituality ka, it doesn't mean na magpaka-perfect ka. So there is no perfection sa spirituality. Kailangan mo lang is maging authentic ka sa self mo. Saan yan? Lin user yes, di ba? So yan, kaya kasi nga nasa word tayo ng duality. Hindi yan rule na gawa ng tao, kundi rule yan ng universe, rule yan ni God. Ito yung rule dito sa 3D, kumbaga 3D. Pero ngayon, nag-upgrade na nga tayo. So, mas magiging, kumbaga malilesen yung mga paghihirap mo, malilesen yung mga worry mo kung papasok ka sa 5D, di ba? Kasi nga, yung choice natin dati is 3D, na which is, ngayon, binibigyan na tayo ng pagkakataon na makapasok ka sa 5D para ma-upgrade mo yung life mo, para ma-upgrade mo yung kung paano ka mag-deal ng emotion mo, para ma-upgrade mo yung perception mo, how you perceive things, di ba? So yan yun yung purpose ng pag-raise ng frequency. Kasi nga, mahihirapan kang mag-transform sa alchemy state, mahirapan kang mag-transform ng energy if you stay in a low vibration, in a low frequency. So, kaya yan ang reason na pag-usapin natin ulit. So, approve ba kayo doon na need talaga natin ng alchemy ngayon, di ba? Yung mga palabas sa TV, sa television, yung lahat ng mga nakikita natin sa paligid, di ba? Nag-create ng fear. Nako, yung kahit nga yung religion, kahit nasa religion tayo, nag-create na sila ng fear. Pag sabi sa'yo na hala, matitigo ka, pupunta ka sa impyerno kasi ganito, ganyan. So, di ba, nag-create yun ng fear. Kaya, kahit sabihin mong religion o kahit sabihin mong sa Bible, so nag-create pa rin yun ng fear. Kasi nga, ito yung tinatawag na duality. Walang perfect, walang holy dito sa natin, sa mundo natin. So, yun yung law of duality and polarity. So, now, your alchemy. So, you become an energy transformer. Being alchemy, so when it comes to elements, so ito yung alchemy, ito yung kumbaga yung lead, yung base metal, it is turning into gold. Kumbaga, alam mo yun yung mga ginagawa ng mga biochemistry na nagmimix sila ng mga elements and then they are turning into gold. So ganun din yon. Parang yung isang diamond rin, 'di ba, bago lumabas ang kinang niyan, pupukpukin ka and then magka-transform ka na parang napaka-brighter light mo. So, ganun din. Kung sa tao naman, when it comes to human, so, ano yan, very interesting. I took down notes. It took me a while to look for myself. I can see here. Wow, thank you, Tita Pretty. So, si Tita Pretty, nasa stage ka na ng consciousness mo na, kasi hindi kayo makaka-tune in dito sa channel na to if you are not in the process of raising your frequency. Kasi yung raising your frequency and raising your consciousness. So ngayon, nandito na tayo sa stage na nag-raise na tayo ng consciousness. Kasi nga, kapag merong information na pumapasok sa'yo o kapag meron ka palang katanungan, so hindi mo makukuha ang sagot hanggat hindi ka nag-raise ng frequency na until na mag-match ka doon sa katanungan na gusto mo. Parang yung when it comes to frequency match, ibig sabihin, di ba meron kang katanungan, pero yung katanungan mo is very high frequency. It is a very interesting. Kumbaga, nakakapag-stimulate. Pero, yung frequency ng body mo is hindi pa match. So, hindi yun ibibigay sa'yo. Para di siyang law of attraction na, let's say, meron kang gusto. Pero hindi mo yun nakukuha agad. You can want it, pero you cannot, hindi mo siya, mahirapan kang i-materialize ang isang bagay. Kasi nga, hindi ka pa nagmamatch doon. Parang, for example, if you want to buy a car but you don't have a money, so yung energy mo, yung money mo, dito sa physical, which is your energy in the physical form is money, so hindi pa match, hindi pa, kung baka kulang pa yung pera mo. So, hindi mo mabibili yung bagay na gusto mo. So, ganun din yung sa spiritual.
kung meron kang gusto, so mahihirapan kang makuha yung kasagutan doon kasi nga hindi ka pa match doon. Pero pag dumating ka na sa time na ikaw mismo na gumawa ka ng choice sa mind mo na dito ko gusto kong umalign dito, gusto ko to. Kumbaga nasa heart desire mo to align these things. So saka mo lang siya makukuha kasi magmamatch ka na doon. Kumbaga yung energy mo, yung mind mo, saka yung heart mo nakapokus doon sa gusto mo. Kaya mas madali mo siyang makukuha at mas mabilis mo siyang materialize. So yun yung hindi ka bibigyan ng isang bagay na hindi ka deserve. Hindi ka deserve. Parang sa pera din, hindi ka magkakaroon ng isang bagay na kulang yung energy mo. Then when it comes to spiritual, hindi mo rin makukuha ang isang bagay or hindi sa'yo ibibigay ni God yung gusto mo kung yung energy mo is lack of energy ka and lack of awareness ka. So kailangan ikaw mismo yung gagawa ng choice, ng decision para ibigay rin sa'yo yung hinahanap mo na which is not material things, pero yung sa spiritual level, sa emotional level, at saka sa mental level. So now, let's back to the topic, yung alchemy. So ngayon, yung alchemy mo, which is, teka lang, iyan natin, parang umiinit ang parang nahirapan tayo. So, yung alchemy dahil nga ngayon sa napakarami ng mga nangyayari sa mundo. So, you cannot control what's happening outside, but the only thing that you can control is how to respond. The only thing that you can control is how you perceive things. Kung paano mo siya i-view. Depende yun sa level ng may mga co-host. Decline. It depends on the level of your awareness and your perception, how you perceive things. So, kaya karamihan sa mga, kung nasa low vibration ka, kung lack of energy, sabihin, low vibration or lack of energy, so ibig sabihin, you cannot transform the energy. Kaya ang pinaka, bakit marami pumapasok na co-host? Nadidistract ako. So, kaya ang pinaka-importante na first thing to become an alchemist and to become an energy transformer is mag-focus ka muna sa pag-raise ng frequency mo. So yun. So when raising your frequency, ang number one din na pwede mong gawin is yung earthing or earth grounding. Kumbaga, maglalakad ka ng nakapaa or pupunta ka sa beach ng nakapaa ka, or kung hindi, wala ka naman sa beach, so pumunta ka sa malapit na park or kahit saang lugar na pwede mong alisin yung shoes mo. Ground yourself kasi nga ayan yung magpaparaise ng frequency mo, instant yan. Or pumunta ka sa nature, dumikit ka sa puno, hug the tree. So that is the first instant way to raise your frequency or magpaaraw ka. Kasi karamihan sa atin dati, di ba? Gusto lang natin pumuti. Gusto natin pumuti yung balat natin. Takot tayo sa araw. Para tayong Dracula, di ba? Kasi nga na-program tayo na yung araw, pag nagpa-araw ka, magkaka-cancer yung skin mo. Yung araw, mag-ano yung skin mo, masisira yung skin mo. So, mangingitim ka, di ba? So, yan yung, kumbaga, masyado tayong atat sa physical. Kasi lack of awareness tayo. Pero, hindi natin alam yung power ng mga element na yung araw, yan yung mag-upgrade ng DNA mo. Yung sunrise, so that the powerful time to charge sa sunlight is yung sunrise sa umaga, 1 hour after sunrise. So let's say sumikat siya ng 7. So yun yung powerful na best timing na magpaaraw ka. So kahit sabihin mong 30 minutes lang yan or 1 hour, basta yung hindi pa siya masakit sa balat. Kasi wag na yung hindi lang siya maganda kung magpapaaraw ka na masyado nang matirik yung araw at saka masakit sa balat. And then, kung sa hapon naman, pwede ka rin magpaaraw yung 1 hour before sunbathing or sunbathing, 1 hour before sunset din. So, yan yung mga time na the best magpaaraw. At the same time, kapag very ground ka rin kay Mother Nature, so dyan ka rin, kumbaga yung positive tsaka yung negative sa katawan mo as energy, as battery. So, nababalance mo yon. Let's say, mahilig kang sa cellphone, mahilig kang gumamit ng mga microwave oven or lagi tayong, di ba, nanood tayo ng television. So, lahat ng mga gadget na yan, so, nagkikreate yan ng
positive ion, too much positive ion. So, if you have too much positive ions in your body, so diyan ka nagkakaroon ng sakit, nagiging sakitin ka. Kasi nga, hindi na balance, nagkakaroon ka ng mga imbalances sa mga elements mo. So, if you ground yourself to Mother Nature, to Mother Gaia, so yan, kumbaga yung positive ions, ina-absorb nung Earth surface ni Mother Gaia, and then at the same time, yung electrons from Earth surface, so ina-absorb din yun ng soul mo, and then yung body mo is yung nagkikreate siya ng magandang harmony. Kumbaga nababalance mo yung positive tsaka negative. Kaya para ka din battery. So kung hindi mo alam kung paano paganahin yung battery mo, kung paano mag-operate yung battery mo, so mahihirapan ka mag-create ng good energy, na which is mahihirapan ka rin na mag-transform ng mga energy na to become an alchemy, at mahirapan ka rin mag-raise ng frequency. Kasi nga, kung gusto mong maging alchemy, yung alchemy, kailangan nasa high frequency ka, kailangan nasa high vibes ka. Kailangan meron ka positive mindset. Kasi kung negative na tao ka, paano ka makakapag-transform ng negativity ng ibang tao? Kung ikaw nga, mismong negativity mo, hindi ma-transform. So, nagets nyo yung ibig ko sabihin? Did you understand what I am talking about? So, yun. So, kailangan mag-i-start ka muna sa sarili mo. Yung mga naririnig natin sa labas, yung mga nakikita natin, kaya nga, di ba? Alchemy is the energy transformer, not allowing the external events govern your internal condition. Kasi nga, ikaw at the end of the day, ikaw pa rin yung responsible sa sarili mo, hindi yung ibang tao. Kaya nga, di ba, hindi naman talaga natin dapat sisihin yung ibang tao. Kaya mo sisisihin yung ibang tao ka kasi nga, yung sarili mo talaga, hindi mo pa rin naayos. Ngayon, kapag nasa low vibration ka dyan, yung problematic mo. Kaya, paano ka makakapag-share? Kumbaga, wala kang light, kulang ka ng energy, kulang ka ng light, you are full of darkness. So, ibig sabihin, paano mo matatransform yung negativity sa labas kung ikaw mismo, hindi mo matransform yung kadiliman mo sa sarili mo? Yun. So, kailangan focus to yourself, maging aware ka sa health mo, sa physical body mo, na yung mga ini-ingest mo, ano ba yan? So, yung unang makakapag-downgrade ng energy mo is eating meat, yung mga processed food, yung mga food na walang energy. So next time, if you are interested about kung ano yung mga high frequency food and yung mga low vibrational food, so ipopost ko yan dito para meron kayong guidelines kung ano yung mga dapat mong ingest. Kumbaga, kailangan mo nang i-let go kasi meron ka ng awareness, kailangan i-let go mo na yung mga low frequency food. Kasi nga nasa high frequency earth plane na tayo, nasa 5 din na tayo. Kasi yung body mo, kapag hindi mo hindi ka nag-decide na i-align yung body mo sa high frequency, 'di ba? Lagi ko sasabi, nag-collapse tong old earth. Itong nangyari sa Hollywood, itong nangyari sa Los Angeles. So, sabi nila tawag nito, kailangan bumalik ka kay God, ganito, ganyan. Pero ang totoo diyan, kagustuhan din niya ni God. It is shocking pero kagustuhan din. Kasi nga, lahat ng mga nangyari dito, everything happens in a God's divine plan, in God's divine purpose, even you don't know why. Pero it is, there is reason that is, kumbaga, happens for a reason. Lahat ng nangyayari is may dahilan. Although hindi natin alam, although it hurts, although it is shocking, pero may dahilan yon. Kasi nga, nandito na tayo sa state ng purification. Ngayon, sabi ko, lagi kong sinasabi na ang old energy, ang old earth is not the old earth is not aligned. It is not may lagi kong inaano sa na the old paradigm, the old earth, nag-collapse siya, 'di ba? Dahil hindi na siya naka-align at hindi na siya protected, hindi na siya supported. Ayun pala, the old earth is not supported by the new frequency and energy. So, lahat ng hindi naka-align sa new earth, kung hindi ka mag-raise ng frequency, let's say from 3D to 5D, if you not align yourself to the highest frequency, so babagsak ka, magko-collapse ka. So, yun. So, let's say yung body mo, di ba? Ngayon nag-upgrade tayo. Kaya nga nagkaroon ng corona, kung ano-ano mga purification. Kasi start yun ng purification process. Nililinis, kumbaga yung si Mother Earth,
nasa alchemy state na rin siya. Si Mother Earth, si Mother Gaia, nasa alchemy process na rin siya na nagkakaroon siya ng totally cleansing, purification sa planet natin. Kaya yung Hollywood na which is yan yung kumbaga yung holy tree, di ba? Yung wood, yun yung ginagamit ng mga black magician. Kasi karamihan din dyan is marami dyan mga black magician na gumagawa ng mga black rituals. So, ibig sabihin hindi na siya align. Parang, di ba sa Hollywood, nandyan yung mga celebrity, yan dyan yung mga gumagawa ng mga movies na ipoprogram yung mind mo sa low vibration, and at the same time, yung nangyari sa mga celebrity like yung kay Justin Bieber, yung sa ano nila na si Didi, di ba, yun yung nagkakaroon na sila ng mga ritual about harassment, kasi nga yung Didi na yun yung kumbaga portal yun ng mga demons. Tapos isa rin yung bahay nila is nasunog yun, di ba? Kaya yung lugar na yan is happens for a reason. Kumbaga, yes, nagsisend pa rin tayo ng positive energy, pero yun yung nangyayari ngayon. Kaya dito sa planet natin, maraming mga mangyayari na talagang mahirap tanggapin kasi nga nasa part tayo ng purification. Nung time na nagka-corona, nasa stage rin tayo ng purification. Kaya di ba, kapag nag-vibrate ka sa fear, kapag yung body mo is hindi healthy kasi nga low vibration ka, so diyan ka rin madaling ma-harvest. Kaya yung 3D, yung 4D, ito yung nasa low vibration, ito yung hell realm, na dito yung harvesting season. And then yung harvesting season, it is always happening 11 years of the cycle. Every 11 years ng cycle. So kapag hindi mo nilet go yung meat, yung mga low frequency activity mo, so kasama ka doon sa mga line up na isa ka sa mga ma-hunting. Kasi nga every 11 years, so ikaw yung isa sa mga ma-hunting ng mga matrix entity. Para rin tayong, kasi pag gabi, natutulog tayo, yung body natin, mini-maintenance yan ng mga matrix spirit. Mini-maintenance yan. Sila yung nagbe-maintenance. Para rin tayo na sa isang lush farm na inaalagaan tayo dito, na kapag time mo na ma-harvest, maglalahok na dito sa mundo. So ganun na ganun din tayo. Kaya kung hindi ka mag-upgrade at nakastay ka doon sa low vibration, at kapag nagpalaganap pa sila ng mga sakit kung ano-ano, so mag-create ka muna yan ng fear, matatakot ka sa mga nangyari kasi hindi mo alam na gano'n yung rule ng game. Nasa game tayo, nasa simulation tayo, we are playing here. Kaya nga diba, pag sa game, you need shield, you need to protect your energy, you need tools, kung ano yung dapat mong para maging strong ka, para manalo ka. So ganun din, it is the same. Your life is a game, na which is game shot at the same time na you are dreaming here kasi nga illusion nga lang to. Pero as a God, meron kang consciousness. Ngayon, dina-download na sa atin, the information is public na, it is available. So yun nga, dahil nga sa maraming mga nangyayaring negativity, so balik tayo sa alchemy, maraming nangyaring negativity. So, yung internal frequency mo, yung self mo, ito yung simula mong babaguhin. Kasi kung ano yung mangyayari sa paligid, sa labas, sa external world, hindi mo yun mababago until you change yourself. It is always start within you. Kasi ang outside world mo is a reflection how to view the things. Para siyang, ito yung nakikita mo, yung experience mo, sa external world is depende sa internal frequency mo, na kung anong frequency ka nagbabibrate. So for example, ikaw yung tao na low vibration ka, nasa low vibration ka. Kasi hindi ka aware about sa energy, sa frequency, pag-raise ng frequency. So, yung external world mo, parang it looks like a toxic, parang ang daming toxic dito sa company, ang daming toxic, sa kasama ko sa ang daming toxic, sa bahay ang daming toxic. Kasi nga, kaya mo nakikita yung toxicity sa labas, dahil ikaw toxic ka din. Pero, kung nasa high frequency ka, lahat ng toxicity sa paligid, hindi na yun makaka-affect sa'yo. Kasi nga, kaya mo siyang i-divert into positive. Kaya yun yung power ng alchemy, na from negative energy, you are transforming into positive energy. Ngayon, kung isa kang negative na tao, paano mo matatransform yung negativity ng isang tao din na ka-same level mo? Diba? Kumbaga, ikaw negative, tapos yung ma-attract mo negative, pareho kayo negative. So, walang energy doon.
walang positive tsaka walang negative kasi pareho kayong negative. Nagets ninyo kung paano siya nag-work? Di ba parang napaka-interesting niya na ikaw sa sarili mo, kapag alam mo na ganun pala yung mag-work ng energy, na pwede pala ako mag-transform. Ngayon, dati nagagawa ko yan, although ngayon ginagawa ko pa rin siya, na nung dati, itong nung first time na experience ko siya, parang dumidilim na ano tayo ng ilaw. Siya na yung ating dalang ilaw. Meron yung ilaw dito. Nagdidilim na. Time check, it's 5 o'clock here in Japan. So, ay, ba't gano'n? Namamatay siya. Ooh. Ay! Ayan. So, ilaw tayo. May partay multo. So, yan. Kailangan, Soya-sang, thank you for always tuning in. What's that? Korewa, akari, ima mo ne mo, kura ko natte kita kara mo, goji, ima, goji ipon da kara ne, budanang kura ko natte kite. Choto, akari mo, mote kita. So, yan, ito muna yan natin, di ba? Walang makakapigil sa atin pag gusto natin, kahit sabihin mong, ako hindi pa ako kumpleto ng gadget, hindi pa ako kumpleto ng mga gamit ko, pero heart desire ko to kung ano yung na-learn ko sa self ko. So, sinishare ko to kasi nga ito yung naka-align sa new energy and new frequency. And thank you din sa mga nagsusupport. Thank you rin sa pag-tune in. Kasi kung ano yung energy na to, na positive energy, so sinishare ko rin sa inyo para ikaw matransform mo rin yung energy mo. At the same time, makakatulong ka rin sa paligid mo. Kasi nga, kapag nagiging alchemy ka, did you know that if you become an alchemy, nagiging energy you become an energy purifier. You are a living purifier. That is your power. Pretty or light looks better. Yes! So, ito yun. Yung power ng alchemy. Si Angel Pina na dyan pa ba? So, the power of alchemy, you are an alchemist. So, God is an alchemist. Kumbaga, Mami, I can feel your excitement. Yes, very excited tayo kasi nga, kailangan full of energy tayo and alam ko na hindi ko naman ito ginagawa alone, di ba? We are always guided, we are always protected. Lagi tayong provided ng mga information. Kaya, hindi mo na nga kailangan na di ba, ngayon sa Amerika ang ginagawa nila, yung mga nasa spiritual, gumagawa sila ng, alam mo yon, yung kailangan magpumirma ka dito, mag-sign up ka dito, magbayad ka ng ganito. Pero dito, we are teaching free. We are teaching for free. Ang kailangan mo lang dito is pay attention. So, hindi mo na kailangan ng money dito sa Infinite Divine para matuto ka, di ba? Yung iba, yung mga libro na ginagawa nila, so binibenta nila. So, pero baka darating din ako dyan, nagagawa ko ng libro at ibenta ko. Pero for the meantime, itong mga na-experience ko, itong experience ko na kung paano ako nag-raise ng frequency. So gusto ko rin i-share sa inyo para lahat tayo mag-raise ng frequency, makakatulong tayo sa planet. Kasi nga, once you help yourself, you are not just helping your family. At the same time, you are helping the planet to raise the frequency. You are helping all the universe. Dahil nga sa energy mo, you can impact the world, you can impact the people around you, you can impact the universe. So you have the power if you learn how to transform your energy and you become an alchemist. So lahat walang negativity na makakapasok sa'yo kasi nga, it doesn't mean na perfect yung life ko. It doesn't mean na wala akong mga trials. It doesn't mean na I don't have any challenges. I still have. But at the same time, dahil aware na ako sa energy ko and nasa process na rin ako ng pagmamaster ng aking alchemy and while mastering my alchemy state, so sinishare ko na rin ito sa inyo. So at the same time, nakakatulong na tayo sa paligid, nakakatulong na tayo kay Mother Gaia. Pero
It doesn't mean na baguhin mo yung isang tao. Itong taong to, ayoko na ugali niya, kailangan baguhin ko siya. Hindi yon. Baguhin mo muna yung sarili mo. Kasi hindi mo mababago yung sa external mo. Hindi mo mababago yung isip ng isang tao. May sarili siyang pag-iisip. Ang mababago mo lang is yung sarili mo, yung pag-iisip mo, how you perceive things. So yun yung alchemy power mo na nagiging energy purifier ka. So nabubulol tayo. So para din yung biglang ko kayo na example, merong mga tao na ang ginagawa nila is kumukonect sila doon sa mga tao na let's say merong member na gusto maglinis ng Ilog Pasig. Basta yung gano'n, yung mga grupo na gusto maglinis or para silang samahan, di ba, na mga volunteers. So volunteer pala tawag doon. So merong mga gano'n na kasama ako sa paglinis ng Ilog Pasig para malinis yung ilog, di ba? Gano'n. So yun yung mga volunteers outside sa physical na makikita natin. Pero ikaw, how if kung ikaw mismo sa sarili mo, start mo sa sarili mo, nalinisin din yung, kasi ikaw yung katawan mo 70% water. How if kung ikaw rin mismo, you are aware to cleanse your water inside your body. Kasi karami sa atin, umiinom ng coke, umiinom ng alak, umiinom ng kung ano-anong mga lason yan, yung mga energies natin. So now, kapag ikaw nalinis mo yung katawan mo, let's say, lahat tayo, yung mindset natin is the same. Ay, kailangan nalinisin ko yung water element ko sa katawan ko, yung 70% water. So, kahit na hindi ka tumulong doon sa member na mga grupo na yan na maglinis ng Ilog Pasig o kung anong ilog yan, pero ikaw, aware ka sa sarili mo, nalinisin yung sarili mo. So, yung energy field mo, kasi nga, ang energy ng isang alchemy is powerful compared to 1 million people na hindi aware or sa mga tao na nasa deep sleep. Pero ikaw, kung isa ka na dinadala mo yung God frequency, ini-embody mo yung God frequency sa sarili mo, aware ka kung paano i-purify yung soul mo. So yung God frequency, mada-download yung sa'yo, and at the same time, kumukunik ka sa God frequency. So nagra-radiate ka in a higher frequency, in a higher light, na nakaka-benefit sa paligid mo. Kaya nga nagiging energy purifier ka. Although na hindi ka man nakikisali sa iba, hindi man alam na iba na hindi man nila alam na parang akala nila makasarili ka, sarili mo lang iniisip mo. Pero ang hindi nila alam, nag-work ka, yung energy mo nakakatulong nakakatulong ka unseen. So ito yung naranasan ko, yung i-share ko yung yung experience ko yung as an alchemy na nagiging energy purifier ka talaga. So, ako kasi, since 2016, nag-start na ako magdito. Kasi nga, at that time, binigyan din ako ni Universe ng sakit. Binigyan ako ni God. Binigyan niya ako ng sakit. Kasi nga, para yung sakit na yon, pag binigyan ka ng sakit, you should be thankful. Magpasalamat ka. Kasi nga, yung sakit mo rin, isa rin niya sa mga doorway para makarealize ka, para maging maging aware ka sa health mo, kung paano mo alagaan yung sarili mo. So yun, may reason yun. Kaya nga, di ba, pag binigyan ka ng sakit, sabi mo, nakakaawa naman ako, ganito, ganyan. May sakit ako, ganyan, ano yung gagawin ko, Lord? Ano pa tayo, di ba? Pero ang totoo nun, para makarealize ka. Kasi nga, kapag nakarealize ka, kung lagi ka lang nasa happy state at wala kang realization na laging masaya yung buhay mo, tapos hindi mo alam na yung mga ginagawa mo is parang sa mga mayaman din, di ba, pag sobrang yaman ka rin, puro enjoy ka na lang, yung minsan nakakalimutan mo rin yung kumbaga yung kumonek sa divine, di ba? So minsan binibigyan din tayo ng mga pagsubok, ng mga challenge para makarealize ka sa sarili mo. So that time, binigyan ako ng sakit. So, kaya ang ginawa ko, nag-juicing ako na nag-juicing. Kumbaga, change ko yung lifestyle ko, change ko yung habit ko sa pagdating sa mga pagkain. So, naging aware ako kung ano yung mga high frequency food, kung ano yung mga dapat kong i-ingest, yung mga low frequency foods, yung mga kape, kasi yung kape acidic din yon. So, nilet go ko yon. So, nag-start ako ng purification. Kasi nga, pag nagkakaroon ka ng purification, yung soul mo, pinupurify mo rin yung soul mo. Diba? Hindi lang naman, kapag aware ka sa diet mo, I will not call it diet. Kasi nga, the first 3 letter is diet, diba? Hindi naman siya totally diet, kundi yung fuel, right fuel.
lahat ng mga energies natin, food affect your mood. Kasi nga, yung either yung food na kinakain mo is fuel doon sa mga, 'di ba, yung body natin is 100 trillions ng mga bakterya. We are para tayong Lego ng microbes. Para tayong Lego ng microbes. Ngayon, pag pinanganak ka, yung microbes mo is let's say 70% yung good microbes and 30% yung bad microbes. Or let's say 80% yung good microbes, ganon, mas maraming percent. Tapos yung bad microbes mo is 20%. So ganon, 'di ba? Ngayon, kapag nag-start na tayo ng kumain tayo ng mga mga greasy food, yung mga karmic foods, yung may mga mabababang mga low vibration food. Pag nag-start ka mag-ingest nun, yung mga kinakain mo na low vibration food, yun yung mga pagkain na walang energy, yung mga zombie foods. Kung baka kahit kainin mo yon, mabubusog ka lang, lalakas ka lang sa physical, pero sa spiritual, emotional, at saka sa mental, weak ka. Kumbaga weak ka spiritually kasi nga walang energy, there is no life. Sino ba itong mga pumapasok na nakikiko-host? So, yung mga low frequency food na kinakain mo, so nagiging fuel yan, nagiging feeding yan doon sa mga bad microbes para mag-repopulate sila. So nagiging fuel yun doon sa mga parasite sa katawan natin. Kumbaga, kahit nga 'di ba itong kamay mo, kahit anong linis mo diyan, nandoon may mga microbes pa rin yan, which is tawag natin na germs, 'di ba? Yan din 'yon, mga microbes, mga living organism na nakatira sa katawan natin. So, yung mga low frequency food na walang buhay, that is a dead foods, na which is zombie foods, so magiging fuel sila, nagiging pagkain sila sa mga parasites. That is yung mga parasites, yan din yung mga demon sa katawan natin, na parang mga little tiny, mga living organism. Kaya nga 'di ba pag ikaw nag-open yung third eye mo, tapos kumakain ka pa rin ng meat, ano yung makikita mo? Mas easy for you to see ghosts and low frequency mga demons, alam mo yun, yung mga nakakatakot na mga spirit, yung mga spirit ng mga ligaw, mga multo, yung mga nategi na hindi matamik yung kaluluwa nila. Kaya pag kumakain ka pa rin ng meat, tapos bilang nag-open yung third eye mo accidentally, so mas madali kang makakita ng mga multo. Kaya nga 'di ba, marami nag-open yung third eye, natakot sila kasi nga hindi sila aware doon sa mga energy sila. Kasi yung third eye mo, makikita mo yung kung ano yung mga nakatira sa temple mo. Kasi nga, this is a God's temple, di ba? So, pag once na nag-open yung third eye mo, makikita mo yung ano yung mga entity at ano yung mga spirit na nandoon sa katawan mo, sa temple mo. Yun. Kaya nga, napaka-importante ng detoxification at saka ng purification. So, ngayon, itong mga nangyayari sa mundo, lahat to may dahilan. Kahit sabihin mong mga lindol, mga ano. So, hindi mo yan mababago kasi nga, din yan, part rin yan ng nature na nandito na tayo sa state ng transformation. Kasi pag sinabi mong alchemy, nagta-transform ka na ng mga elements, ng mga nagkakaroon muna, dumadaan muna yan sa breakdown. Magdadaan ka muna sa breakdown before the breakthrough. If there is a breakdown, there is no breakthrough. Kasi nga lahat yan, yung breakdown mo, 'di ba? Lahat ng mga, kung meron mang mga malulungkot na bagay din nang nangyari sa iyo. Kumbaga ano mo 'yun kumbaga nagkasakit ka, yung mga pinagdaanan mo na mga part ng shadow self mo. Kaya pinadaan do sa mga ganong challenges kasi nga para ma-learn ka din. Part din 'yun ng learning lesson mo para maka-realize ka. Kaya yung power din ng third eye mo, it is all about your realization. Kailangan maka-realize ka lang. Yung iba diyan pumupunta rin sila sa mga, alam mo 'yun, yung pupunta sila sa mga psychic para ipa-activate yung third eye nila. Pero ang totoo niyan, ang totoo niyan is hindi mo naman talaga dapat ipa-activate yung third eye mo kasi nga kapag time na mag-activate yung third eye mo, talagang mag-activate yan at hindi lang yan all about na nakakita ka ng angel o kung ano ng mga entities or ng UFO. Kundi yung third eye mo that is your truth seeker. Kaya nga 'di ba, nagtatanong ka, nagkakaroon ka nag-raise ka ng consciousness mo. It is all about your wisdom. Yung third eye mo, yun yung power ng third eye mo. Yung you are searching for truth. It is all about your truth, but nothing but the truth. So, ito na yung ano ngayon, yung New Earth. Hindi mo mababago yung outside world mo kung hindi ka rin magbabago. So, it is always start within you. And mag-start sa pag-raise ng frequency. And last time, tinuro ko yung mga part ng
kagahapon, yung ano natin kagahapon, yung yung topic na kagahapon is yung paano yung pagbabalance ng mga elements, right? Iyan ko yan, pinost ko yan sa FB Reels ko. And pag may time ako, ipopost ko rin yung full video niyan doon sa YT channel ko. Kung paano, kasi nga yung elements natin is incomplete. So, it is your job para makomplete mo yung mga elements mo na which is connected sa iyong yin and yang to become whole and complete. And then, if you become whole and complete, so hindi ka na maghahanap ng happiness sa ibang tao. Kasi nga, ikaw sa sarili mo, na-accept mo yung sarili mo, kahit nga, yung kumaga, alam mo yung kahit ikaw lang mag-isa, happy ka, hindi mo kailangan ng iba para maging masaya ka. So yan yung mga karamihan nito is yung mga, ano ba yan, yung mga introvert. So yung mga introvert, kahit mag-isa lang sila, na-enjoy nila yung sarili nila. Kasi sila yung mga introvert, sila yung may soul na hindi man sila sa physically hindi man sila aware doon, pero yung soul nila is aware sila na protektan yung soul nila, yung energy field nila. Kaya ayaw nila makihalubilo sa ibang tao. Kaya gusto nila maging alone lang. Kaya happy sila being alone. So yun yung mga introvert. Kasi nga very aware yung soul nila to protect their energy. Kasi kung saan yung crowded places, kung saan yung maraming tao, yun yung matrix, yun yung doon yung may mga nangyari mga energy harvesting. So now, balik tayo doon sa alchemy. Yung kahapon, di ba, yung about sa mga elements. Pero ngayon, dahil nga nandito tayo sa pati si Mother Gaia nasa process na rin ng alchemy state. So, ibabalik-balik natin to hanggat sa maintindihan ninyo. Kaya nga, kung meron kayong question, just type your question. Kasi nga, minsan pag nagsasalita ako, tuloy-tuloy rin yung dada ko. So, minsan nag-iiba-iba rin yung topic natin. Pero, if you want to be familiar, so write down your question below. Introvert here, I can be alone. O yun, kasi nga isa ka na rin sa, kumbaga yung soul mo is aware na rin na mag-protect or protektahan yung energy mo. So yun yung reason kung bakit nagiging introvert ka din. Kasi nga, ito nga, let's say, nasa process tayo ng alchemy, di ba? So lahat, nagkakaroon ng breakdown. Lahat ng mga hindi align sa New Earth frequency. So magkakaroon yan ng breakdown. Parang ikaw din, yung part ng self mo, let's say meron kang ego, na very negative ego. So, dumadaan ka sa process ng dark night of the soul. Kasi nga, kailangan mong i-break down yung mga low frequency activity mo, yung mga fear mo, yung mga worries mo. Kailangan mo yung i-let go. So, yun. Kaya, hindi mo siya magagawa. Katulad ng, di ba, dati na topic ko din, nasa reels ko rin yan, na ang isang tao na nasa low vibration, kasi ang tao na may sakit, kung ano nung mga sakit. So, ibig sabihin, yung frequency body natin is, pag may sakit ka, may cancer ka, o kung ano sakit, mga tumor, ano ba yung basta yung mga TB, kung anong mga sakit, ibig sabihin, di ba, nasa low vibration ka, hindi mo magawang smile, kasi nga, nasa low vibration ka. So, yung frequency ng body mo dyan is nasa 58 or 56 below. Ibig sabihin, very low frequency. And then yung standard people naman, yung standard na health ng isang tao is nasa 72 to 76, 78 megahertz frequency. So, yung mga genius naman is nasa 82 above yung frequency nila. Yung ibig sabihin, yung brain nila is madali nilang ma-divert. Hindi sila nagpo-focus sa mga negativity. Kung meron mang mga negativity, yung mga negative energy, madali nilang i-divert into positive. Madali nilang i-transform into positive. So, yun yung nanunod-ilamunan ko sa kakadaldal. So, yun yung mga genius. Kaya nga, pag nag-raise ka ng frequency, nandoon ka na rin sa process na yung brain mo is nasa genius state na. So, yun. Kaya nga, di ba, pag nabalance mo rin yung mga elements mo, yung 4 elementals of love, na which is earth, water, fire, and air. So, ayan yung awakening ng genius soul mo. So, yan yun. And at the same time, yung tinuro ko din yung about sa mga earth angel, ilang beses ko ito naturo, no? Yung about sa earth sa physical body. Kasi nga, yung physical body mo, may sound din yan. It creates sound. And at the same time, it converts into frequency. Yung ano natin, yung aircon natin, nakalimutan ko pa naman magdala ng tubig. So
Sa pag-raise ng frequency, kanina naituro natin kung paano mag-raise ng frequency. Kailangan mag-focus ka muna sa sarili mo, focus on yourself. Kasi nga kung very low vibes ka, hindi mo matatransform yung energy sa paligid. Parang pag nasa bahay ka, best low vibes ka, may problema ka. Tapos may dumating pang pamilya mo or kaibigan mo sa bahay, nagkwento ng mga problema niya. Diba, low frequency din yon, low vibes din yon. Kaya kung low vibes ka, madali mong ma-absorb yung mga problema niya. Yun. Kumbaga nagkakaroon ng energy exchange, nagkakaroon ng energy transference doon. Madali mong ma-absorb yung negativity ng ibang tao kung negative ka din at kung nasa low vibration ka din. Pero kung kasi pareho kayong negative plus negative equals negative, di ba? Pero kung nasa high frequency ka, nasa positive ka, di ba? Mas more on positive side ka, kahit na may mga negative sa tao sa paligid mo na tao or may mga negative na mga events, so hindi mo siya mabilis ma-absorb. Kumbaga, matatransform mo yung energy na how to view things, mas makikita mo siya in a positive way, na kahit bigyan ka rin ng sakit, mas makikita mo rin siya in a positive way na may lesson doon, na magkaroon ka ng realization. So yun yung alchemy, yun yung power mo. Kaya nga para ma-upgrade mo at ma-activate mo yung alchemy mo is kailangan mong mag-focus sa pag-raise ng frequency. Raising your frequency is mandatory para hindi ka rin madaling ma-harvest during culling season. During harvesting season, hindi ka rin madaling kasama sa mga, hindi ka maging contestant ng mga ma-harvest. Kasi nga before ka i-harvest, magki-create mo na yan ng fear. Bakit kailangan mo mag-create ng fear? Nag-create ka ng chemical reaction kasi nga para mas deserving ka na i-harvest, di ba? Yung mga tao na before sila i-harvest, nagkakaroon sila ng sakit, pumunta nakukumpay ka na sa hospital, marami ka ng mga sakit kasi nga before ka ma-harvest, nagki-create ka muna ng mga chemical reaction, ng fear sa sarili mo, ng mga worries, so that deserve ka na ma-harvest. So yan yun. Kaya nga, kapag nasa low frequency ka at lagi kang may fear, lagi kang may worries, so yan yung time, yan yung stage na madali kang ma-harvest ng mga matrix. That is how the matrix work. Ito, patayin natin ito dito. Kasi itong jacket ko umiinit din to. So, Angel Fina, ano pa yung tanong mo? Continuous pa rin tayo bukas. Maybe I can do live again tomorrow. And bukas siguro meron tayong drawing. And when it comes to ito nga transforming and diba? Ito mga nangyari ngayon, part yan ng alchemical process ng planet Earth natin. Nasa stage pa rin tayo ng purification, ng detoxification. Kaya yung sarili mo kailangan i-align mo din. Ayan. Pag lumalabas to, parang siya, parang time tapos na yung aking tapos na yung aking live. So, dahil merong nagdi-distract sa ating ngayon, sa ating live, may lumalabas dito sa monitor ko eh. Kapag mahaba na yung live ko, may lumalabas na dito. Wait lang, natin yung brightness. Okay naman siya. So, that's it for today, mga Archangel. Thank you for tuning in. May bumapasok sa ating ngayon eh. Kapag mahaba ng Thank you for tuning in. And tomorrow, live ulit tayo tomorrow. We will continue our live. Dito pa rin tayo sa pagmamaster ng alchemy state natin. How to transform energy. Ayan. Ano ba yun ang kulito? So, thank you for tuning in again and thank you so much. See you tomorrow.